May amoy ng mantika at nasunog na tela ang pumalit sa hapon nung bumaba ako mula sa jeep. Dumampi sa ilong ko ang maanghang na amoy na may bahid ng lupa, parang may nagdilig ng uling sa sahig o may nag-init ng langis hanggang sa magputik. Tumigil ako ng ilang sandali sa gilid ng mall, pinisil ang strap ng aking bag at inalam kung saan magsisimula. Hindi ako nagpunta para lang magkuwento. Naghahanap ako ng paliwanag at, oo, kailangan din kong aminin. Naghahanap ako ng kwento na makakakuha ng pansin, pero higit sa lahat, naghahanap ako ng katotohanan para sa mga taong nabalisa na ng takot. Ang pangalan ko Mara. Vlogger nga ako, pero higit pa ron. Lumaki ako sa Cebu, alam ko ang mga kwento ng mga gabi at mga anino. Nakita ko na ang takot na kumalat sa komunidad at ginagamit iyon ng ilan para manira, habang ang ibang tao naman ay talagang natatakot. Kaya dito ako ngayon, sa loob ng mall, kung saan may naguulat na kakaibang pangyayari, maliliit na sako na iniiwan sa mga koridor, mga bakas ng nasunog, at mga CCTV na naglalaman ng mga aninong dumadaan at tila naglalakad ng hindi pangkaraniwan. At may iisang pangalan na laging lumilitaw sa mga bulungan, si Bernadette, ang manikurista sa ikalawang palapag na sinasabing nagkukunwaring manunugis sa loob ng mall. Sabi ng iba, ginagawang palabas para takutin ang tao. Sabi ng iba, may mas malalim na motibasyon. May footage kami, may audio, may mga witness. Kung gusto ninyo sundan ang buong investigasyon at makita kung paano namin sinubukan hulihin ang katotohanan, mag-subscribe at i-hit ang bell. Hindi agad na unang lumabas ang pangalan ni Bernadette sa opisyal na report. Nagsimula iyon sa maliliit na sako, mga maliit na pouch na parang yari sa lumang tela, na iniwan sa gilid ng mga kiosks at sa ilalim ng upuan sa food court. May amoy na malamig pa, may kasamang sunog at tunog na parang may tumitig na bumangon mula sa loob. Unang nagulat si Mang Ramon, taga-cleaning services. Siya ang unang nagkwento sa akin nang hinanap ko ang simula. Ayaw ko moagi didto kadlawon, panimula ni Mang Ramon, may bahid ng Cebuano sa salita niya. Kumo moabot na akong tubig, naanay mabaho, murag gisunog, naay mga daan nga mga sakong gibutang, sa luyo sa kiyosko, murag gibutang aron mangurog ang mga tawo. Nang tinanong ko kung ano ang nakita niya sa CCTV, tumango lang siya at sinabi, anay itlog sa anino. Murag tawo dili, pero mohawa lang siya hangtod moabot sa kamera, nagatubang, unya mulakaw na. Hindi siya nagsalang sa pag-ulit. Natatakot ko, mao ni ang una nga higayon nga nadungog nako ang ingon ana. Naglakad kami papasok ng mall kasama si Ate Lisa, isang vendor na nagbebenta ng tela malapit sa escalator. Itong mall ay isang halo ng mga moderno at lumang fixtures. May mga playsang may sira-sirang tiles na may amoy ng pagkain at mga bintana na naglalaro ang sikat ng araw. Pero sa loob ng ilang linggo, mukha itong naging lugar ng takot. Maraming nagdilim ang kanilang tindahan tuwing gabi. May mga nag-aalis ng produkto. Maraming naghintay na may makumpirma. Nag-viral, sabi ni Ate Lisa. Pero more than views, ang nakita natin araw-araw ay takot. May nagbago. Ipinasa niya sa akin ang isang lumang screenshot mula sa CCTV. Grainy, black and white. May isang aninong pumapantay sa gilid at parang tumingin mismo sa lens. Nakita ko ang hugis ng katawan. Hindi malinaw ang mukha, ngunit may pag-angat ng isang bahagi ng kamay na halos parang pagturo o pag-amoy. Sa taas ng tensyon, sumali si Kapitan Dado. Siya ang tumawag sa akin para imbestigahan ang mga ulat at magbigay ng opisyal na paglilinaw. Ayaw nato ipalibak ang lugar, seryoso ang tono niya. Naatay mga tawo nga natakot, pero kinahanglan ta shop sa klaro, we need evidence. Pinangunahan niya ang isang community meeting sa kusina sa likod ng munisipyo. Mga upuan na nagsisikap magbigay ng impormasyon. Mga tao na nagsasalita ng sabay-sabay, ilang nag-iingat. Dito pumasok ang unang hamon ng aming investigasyon. Paano maghiwalay ng totoo at haka-haka? Paano itakda ang hangganan ng sinasabing folklore at ng katotohanan? May lokal na kasabihan tungkol sa manunugis at aswang, mga nilalang na kumakain ng laman o nagdudulot ng takot sa gabi. Pero sa hukbo ng mga kasong ito, napansin namin
na ang ginagamit na modus ng pinaghihinalaang nagsasagawa ay hindi typical supernatural na pagkilos. Madalas may elemento ng props, ng anino, ng amoy, mga bagay na kayang pekehin ng tao. Pinakikita ng unang batch ng ebidensya ang isang kombinasyon ng katotohanan at artipisyal, maliliit na sako, ilang piraso ng nasunog na tela, at residues na nagmumukhang sunog na mantika. Dalhin namin ang mga sako sa lokal na station, inilagay sa paper bags muna, sinelyohan, at sinulat ang lahat ng details. Sino ang nag-recover, saan nakuha, oras. Ito ang chain of custody, mahalaga para hindi mawala ang integridad ng sample. Pasilidad ko, nakita ko ang paglubid ng taped forms at mga label. Pulis Mateo mismo ang nag-assist sa paglog. Hindi kami pwedeng magdalawang isip sa mga dokumento, ani Pulis Mateo. Kung may maliit na pagsuway, mawawala ang sample sa korte. May ilang saksi rin na nagulat ng kakaibang tunog. Si Nilo, security guard sa unang palapag, nagbigay ng audio clip na nasave niya mula sa kanyang lapel cam. Kung paminaon nimo, sabi niya, murag adunay kawayan nga nagngisi. Sa audio hindi literal na ngisi, kundi isang high-pitched hum na pumapatong sa background noise, parang hangin na dumadaan sa metal. Sa ilang frames ng CCTV, may distortion ng larawan na napapaloob sa anino na dumadaan. May nakita ako na naglakaw og dili parehas, dagdag pa ni Nilo. Ambot lang, pero nagpa-stand o giatubang ang kamera. Humingi kami ng tulong kay Dr. Cruz, forensic consultant mula sa syudad, para tingnan ang samples at magbigay ng simpleng paliwanag. Dumating siya sa loob ng 2 araw. May dalang maliliit na bottles at sterile gloves. Malamig ang kanyang mata, tahimik sa pagtatanong. Ipinaliwanag niya sa amin ang layunin ng preliminary testing. Hindi agad magbabayad ng hatol pero makakatulong sa pagbawas ng mga posibilidad. Kapag may natagpo ang organic residue, sabi niya, hindi agad ibig sabihin na tao iyon. Maraming factors, pagkain, hayop, mga kemikal. Kung nasunog na ang material, nasisira ang DNA at lumiliit ang posibilidad na makuha natin ang kumpletong profile. May 2 espesipikong proseso siyang ipinakita. Unang, ang paraan ng pagkuha at pag-iimbak. Pangalawa, ang limitasyon ng maliit na sample. Kung maliit ang sample at mataas ang init na na-apply, paliwanag niya, malamang wala tayong malakas na DNA. Mas swerte kung may mas malaking piraso ng tissue, pero madalas ang natagpuang material ay napaka-degraded. Inilahad niya rin ang konsepto ng contamination. Basta may isang maliit na touch na hindi sinilyohan ng tama, pwedeng mawala ang tiwala ng korte sa sample. Kaya sinunod namin ang bawat hakbang. Gloves, sterile bags, doble label, logbook. Kapag nandyan si Dr. Cruz, parang may maliit na liwanag ng katahimikan sa aming pag-iimbestiga. May katumpakan, may limitasyon. Habang tumataas ang mga ulat, nagsimulang magpatawag ang mall management ng emergency meeting. Dito lumabas ang pangalan ni Bernadette. Siya ay isang manikurista na nag-ooperate sa isang maliit na stall sa 2nd palapag ng mall. Kilala siya sa pagiging tahimik at maingat. Sa social media nag-viral ang isang post na nag-aakusa sa kanya na nagpiproduce ng mga palabas. May mga nag-suggest na ginamit niya ang kanyang trabaho bilang cover upang maglabas ng mga sako at maghasik ng takot. Kumalat ang mga screenshot ng isang lumang video kung saan may babae sa loob ng mall na naglalakad na parang may mga peking sunog sa balat. Ilang netizens agad nagtag ng Bernadette sa post. Ang reputasyon niya, isang gabi, naging palamuti ng usap-usapan. Hinanap ko si Bernadette. Nasa maliit niyang stall siya, nakasuot ng apron na may mancha ng polish, may mga nail decals sa lamesa. Matahimik, tahimik. Ako, hindi ko gusto ang mga ingay, sagot niya nang naupo kami. Gaobra lang ko, dili ko na problemahon kinsa nagbitbit sa sako. Pero pwede man ko masunod kung gusto ninyo. Hindi siya maganda ang pakiramdam sa ginawang viral na paratang. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Naay mga tao nga ganahan mo attract laing attention." Ako sigurado ko sa akong ginabuhat. Hinihiling niyang huwag muna ipakita ang kanyang mukha sa kamera nang walang pahintulot.
Nagbigay siya ng maiksing paliwanag tungkol sa kanyang routine at mga oras ng pag-alis sa mall. Marami siyang regular na customer. Marami rin ang nagtaguyod sa kanya nang lumabas ang mga akusasyon. May ilan sa komunidad na hindi naniwala agad kay Bernadette. Mura og teatro, sabi ni Arturo, isa pang vendor. Gibuhat nila aron makalingaw og makakuha og atensyon. May tumugon naman na may pagdamay. Bakit ka agad nagsusugod ng akusasyon? Baka may gustong sirain ang negosyo niya. Sa gitna ng dalawa, lumutang ang matinding tensyon. Mga kasabihan ng matatandang paniniwala, pinalaki pa ng social media, na tila nagiging testamento ng mabilis na paghuhusga. Lumaki ang presyon sa mga otoridad. Kapitan Dado nagsuggest ng formal na stakeout at monitoring. Pulis Mateo ay nag-coordinate ng logistic, permit mula sa mall, pagkakaroon ng CCTV backup at paglagay ng additional cameras sa mga blind spots. May diagnosis na kailangang gawin, sino ang nagngangalang responsable kung may tao ngang gumaganap. May posibilidad ba na may imitator na humahantong sa mga sako bilang scare tactic? O talagang may isang tao na gustong magtago sa unyon ng anino? Inayos namin ang stakeout. Kami, kasama ang ilang security personnel, naglatag ng maliit na lugar sa likod ng isang bantay silid, may laptop at monitor. Nakasetup ang ilang backup camera sa paligid ng food court at escalator. Kasama rin namin si Pulis Mateo at 2 volunteers mula sa community. Naghintay kami ng gabi. Ang mall na dati puno ng aliw ay naging isang puok ng mababang ilaw at mahina ang music loop. Ang bawat tunog ay napakalinaw. Kaluskos ng papel, alingaw-ngaw ng mga yapak sa tile, ang parpar ng extractor fan mula sa food stall. Tinawag namin ang oras na shutdown. Alam ng management na tatanggalin nila ang non-essential lighting para mas malinaw ang feed. Nang sumapit ang hating gabi, ang CCTV feed ay pumintig sa mga serye ng anino na dahan-dahang dumadaan. Sa umpisa, ordinaryo lang, naglalakad na empleyado, nagliligpit na security. Ngunit may napansin kami, isang anino na hindi kasunod ng ordinaryong galaw. Mabagal ang pag-inog ng ulo, parang pinagmasdan ng paligid. Mabilis niyang lumapit sa ilang kiosks, dahan-dahang inilalagay ang isang maliit na sako. Tumayo sandali sa gilid ng bench at parang nagaayos. Nakita rin namin ang isang saglit na kislap, parang metal o siguro isang maliit na light source na naglalaro sa kamay ng anino. Sa isang frame, ang anino ay tila tumingin diretso sa kamera, para bang may intensyon. Tumigil ang hangin sa paligid namin na parang may naputol na hininga. May nakita ako sa footage na hindi ka agad mauunawaan, sinabi ko ng bahagya. Si Pulis Mateo ay tumayo at ang monitor ay nag-zoom ng bahagya sa frame. Bigla, may nagpakita. Isang babae na may medyo sunog-simulated na balat. Hindi malubha, parang makeup o prosthetic, lumakad papalapit sa kamera at ngumiti ng hubot walang tanda ng pagkagulat. Ang pagkakayari ng labi niya, parang sinubukan niyang makakuha ng reaksyon. Napabilis lahat ng kilos. Inutusan ni Pulis Mateo ang mga security na pumunta sa lokasyon. Nagsimula ang race na paghahanap sa tangkad at sa mga pasilyo ng mall. Sa loob ng 5 minuto, nawawala ang babae sa view. Parang nawala sa bintana o sa open na pinto ng service entrance. May nakakapture na CCTV ng isang delivery entrance na pinaglalabasan. Doon, may footage na nagpapakita ng isang babae na nagtatakbuhan palabas. May dalang isang maliit na bag. Sa susunod na eksena, may isang babaeng in-interview ng guard, mukhang pagod, naka-hoodie at may basang buhok. Hindi ito si Bernadette. Ito ang punto ng twist. Ang anino, ang nagpapakita ng sunog-simulated skin, hindi agad tumutugma sa profile ni Bernadette. Pero may elementong maaring magpahiwatig ng pagkakaugnay, isang nail sticker, isang maliit na tool case na karaniwan kay Bernadette dahil iyon ang kanyang gamit sa trabaho. Nang ilapit nila ang footage, may maliit na detalye na tumama sa mata ni Ate Lisa. Ang sticker sa daliri, parang sa disenyo ng stall niya. Hindi sapat yon bilang pruweba, ngunit naiuwi ang aming suspetsa. Baka may gumagamit ng props mula sa mga manikurista o may nag-imitate sa kanya. Lumabas ang usapan ng prop theft
o paggamit ng personal items bilang paraan ng panlilinlang. May ilang testimonies na nagsabing may nakapulot na maliit na polish bottle at ilang nail accessories malapit sa sako. Nagtanong kami sa mga kapitbahay at staff. Sino may access sa mga gamit na ganito? May sumagot na delivery boy na palaging nagdadala ng supply sa mga stalls. May sumagot na may mga itinuring na close friend ni na Bernadette na madalas pumunta sa stall. Sa ganitong kalituhan, nag-ambag ang social media ng maling impormasyon. Screenshots na in-edit, kuha mula sa hindi kapanipaniwalang angles, at mga komentong nagpaparusa nang hindi pa malino ang totoo. Kinailangan naming i-cross-check ang lahat. Isa sa pinakamahalagang bagay na sinunod namin ay ang chain of custody, huwag magkamali. Kung ang sample ay hindi sinelyohan o na-expose sa iba, para na itong nasayang. Ako mismo ang nag-take note sa bawat person na humawak ng sample. Mang Ramon ang gumawa ng unang report. Isang security guard ang nakakita sa paglabas ng sako. Si Pulis Mateo ang kumuha ng opening footage. Kami ang nagdala sa local station. At doon kinuha ng courier papuntang syudad ang mga sample para sa mas malalim na pagsusuri. Nabanggit ni Dr. Cruz na mahalaga ring itakda kung saan kinuha ang sample at kung kailan. Kung ang sample ay naka-expose sa open air at ulan, mas mabilis itong masisira. Habang nagaganap ang investigasyon, lumilitaw ang tanong ng motibo. Bakit gagamitin ang identity ni Bernadette? Sino ang may pakinabang kung siya ay mapahiya? May mga nagsasabing may rekado, isang bagong business sa paligid na gustong paalisin ang ilang vendors, isang dating kasabwat na nag-aagawang lupa, o simpleng mga individual na gustong maghasik ng takot para magkaroon ng atensyon. May political na layer din. Ang mall ay nasa lugar na may bagong development deal, may ilang nagtataguyod ng pagbabago. Sa gitna ng datos, lumilitaw ang mas malalim na katotohanan. Ang takot ay nagiging currency. Ang panahon ng kaguluhan ay nagtutulak ng tao sa paghahanap ng simpleng kasagutan. Nang may nangyari sa araw ng stakeout, ang pinakamatinding sandali, iba ang ramdam. Lumiliit ang oras. Ang monitor ay nag-freeze sa isang frame na nagpapakita ng mukha ng babae sa gaang ng ilaw. May ilang minutong footage na nagpapakita ng maliit na pagkilos. Ang babae ay tumigil, hinaplos ang mukha at ngumiti. Para sa maraming naroon, ito ang eksena ng katunayan. Para sa iba, ito ang tsansa para sa pagdududa. Agad nag-react ang management, pumasok ang security, at may mabilis na paghahanap sa mga service corridor. Pero nagkalat ang usap-usapan. May mga nagsabing nakita nila ang kilusan. May iba na nag-file ng report na may naglabas ng bag, habang may hindi nakakuha ng video. Kalaunan, may na-detain na isang babae sa labas ng service entrance. Hindi siya Bernadette. Sa kanyang bag may mga props. Maliit na bote na puno ng langis, ilang fabric na may pintura para magmukhang nasunog, at isang maliit na kit na ginagamit sa theatrical makeup. Naaresto siya at in-interview ng pulis. Sa unang palagay, lumalabas na may taong gumagawa ng mga palabas. Pero nag-uugnay ang ilang testigo sa stall ni Bernadette dahil sa similarity ng nail sticker na nakita sa footage. Sa pag-ikot ng kwento, may lumabas na mas nakababahala. Ang detainee ay kilala umano sa isang dating customer ng stall. May sinusundan siyang motibo ng atensyon. Ngunit hindi pa iyon sentensyal. Ito'y paunang indikasyon lamang. Lumipas ang araw at nakarating ang mga preliminary lab results. Dr. Cruz bumalik para ipaliwanag sa amin ang resulta ng mga sample. May nakita kaming organic residue, ani niya. Ilang samples nagpakita ng mga selula na mukhang degraded human tissue pero walang kumpletong DNA profile na magbubukod o magko-confirm na ito ay tao. Posible ring ito ay bahagi ng hayop o kontaminasyon mula sa pagkain at langis. Ipinaliwanag niya ng mabagal ang kahulugan. Sa korte, kailangan ng matibay na evidence upang ituring itong human tissue. Ang problema, dagdag pa niya, ay kung ang sample ay nasunog o nasira, may limitadong paraan para makuha ang DNA. May mga test pa na pwedeng gawin, proteomics, mitochondrial DNA testing,
Pero lahat ito nangangailangan ng mas malaking sample at pondo. Sa ngayon, hindi natin masasabi ng may kasiguraduhan. Ang pahayag ni Dr. Cruz ay naglagay ng malamlam na liwanag sa kaganapan. Hindi sapat ang ebidensya para maghatol, ngunit may kakaibang bakas na hindi basta mawawala. Sako, amoy, mga maliit na props. Ang legal na hakbang na isinampa ay nag-iba. Sa halip na agad nakasuhan ng isang individual para sa krimen, may mga administratibong kontrobersya, paratang sa paglabag sa public safety at pag-iimbestiga kung sino ang responsable para sa scare tactics. Si Kapitan Dado at ang lokal na opisina ay nagsampa ng kaso para sa administrative violations at public disturbance. May ilang poster sa social media na sumalungat at humingi ng hustisya para sa woman na naaresto, habang iba naman ang nagtatanggol sa komunidad na karapat-dapat na malaman kung sino ang nagbabalak ng panlilinlang. Habang umiikot ang kaso sa mga opisyal, nagkaroon ng malaking epekto sa buhay ni Bernadette. Kahit hindi siya direktang inakusahang gumawa ng insidente, nagdanas siya ng reputational damage. May mga customer na huminto sa pagpunta sa kanyang stall. May naglatag ng mga review na hindi patas. May mga taong tumingin ng kakaiba sa kanya sa palengke. Nakita ko siya na lumuluha ng lihim sa likod ng kanyang counter. Kung hindi napatunayan, bakit ako nasunog ang pangalan? Tanong niya sa akin sa isang gabi. Ang trabaho ko, maliit lang. Hindi ako ang nagbabalak ng ganito. May grupo rin ng mga kababayan na nagtipon at nagbigay ng pondo para tulungan siyang makabangon, alikabok ng pagkakawanggawa na may matinik na kargada ng kahihiyan. Dumaan ang mga linggo. May mga bagong testimonies na lumitaw. Isang security guard na dati ay takot magsalita, nagbigay ng pahayag na may nakita siyang taong nagdala ng toolbox kapalit sa nail kit. Isang tao na kilala sa mall bilang isang freelance artist. Isang delivery boy ang nagsabing may nakita siyang babae na naglalakad na may maskara sa loob ng service corridor. Isang pangalan ang binanggit niya, hindi si Bernadette, kundi isang person na malapit sa ilang performers. Nalabas ang katotohanan na ang mall ay naging entablado para sa iba't ibang uri ng attention seekers. Ngunit kahit na may na-detain na at may mga props na nahuli, hindi ito sapat para ibigay sa amin ang kumpletong tiyak na koneksyon sa sinasabing manunugis. May daloy din ng pagkabilabilang. May mga grupong nagproprotesta sa pagdaraos ng claim sa social media laban sa mga pinaghihinalaang maaaring na scam lang. May ilang nag-usap sa pulisya para humingi ng proteksyon at may ilang nagsampa ng civil case laban sa mga nag-viral ng kuhang pambubulakbol. Sa gitna ng mga legal na issue, may mga tao ring dumulog sa psych services at sa mga lokal na simbahan dahil sa trauma ng mga nakakita at nakaramdam ng banta. Isang gabi matapos ang tangi kong pag-iimbestiga, nagpunta ako kay Lola Inday, isang matandang taga-komunidad na kilala sa mga kwento at sa pag-alala ng kasaysayan ng lugar. Umupo kami sa gilid ng kanyang maliit na kubo malapit sa mall. Mara, bungad niya. Kabalo ko nganong naakadiri. Pero ang sayop karon, dali-dali ang hukom. Kaniadto, kung naay mahitabo, magampo una, magtanaw, unya maghusga. Karon, dalira mag-post. Hinaan niya ang boses at tumingin sa malayo. Ang takot, murag usik. Mutaas siya sa hangin, unya muabot sa katawhan. Ang problema, magsugod ang mga tawo sa pagtanaw sa latid nga wala niya nakita. May kalungkutan sa kanyang mata, hindi lamang dahil sa mga engkwentro ng aswang o manunugis, kundi dahil sa pagguho ng tiwala sa pagitan ng mga kapitbahay. Nagpasya si Kapitan Dado na magkaroon ng mas malawak na community dialogue kung saan dinala siya ng mga residente, pati na rin ng mga empleyado ng mall, security at mga eksperto. Nakaupo kami sa isang bilog. Hindi dramatiko, simpleng mesa at upuan. Nagsalita si Bernadette nang may halong pag-iyak at pag-asa. Gusto niyang lumiwanag ang katotohanan, ngunit natatakot siyang hindi na siya makabangon. Kung meron akong napatunayan, pipirmahan ko, paliwanag niya. May matagal na katahimikan pagkatapos niya. May ilang lumapit na humawak sa kanya at may mga nag-iwas. Ang division sa community ay malinaw. May mga naniniwala sa kanyang pagka-inosente at may mga naniniwala na may ginagawang mali.
Sa entablado ng dialogo, lumitaw ang isang mas mahalagang tema. Paano natin poprotektahan ang mga kaluluwa ng nagdurusa, maging ang akusado man o ang biktima ng panggigipit? Habang nagtatapos ang opisyal na investigasyon, may mga pagbabago sa legal status. Ang taong naaresto ay sinampahan ng administrative charges sa paggamit ng public space para sa scare tactics at paglabag sa ordinansa ng mall. Ang bayan nagpatupad ng mas istrikto na patakaran sa pag-secure ng personal items at sa nightly patrol. Hindi nagkaroon ng criminal conviction na may kinalaman sa human tissue claim dahil sa kakulangan ng matibay na DNA. May inilagay na monitoring kay Bernadette bilang pag-iingat sa reputasyon at seguridad. May isang time-bound na restraining arrangement laban sa mga taong nag-viral sa kanyang pangalan nang walang patunay. Ang mga opisyal ay pumayag sa isang serye ng mga rekomendasyon. Mas maayos na CCTV coverage, mas malinaw na chain of custody protocol at public awareness campaign tungkol sa kahinaan ng viral accusations. Ngunit ang totoong epekto ay hindi natapos sa mga dokumento. May mga negosyo na bumagsak dahil sa takot. May mga pamilya na natanggal sa trabaho kapag nag-viral ang pangalan nila. Ang paglabas ng mga peking footage ay naglatag ng malalim na gasgas sa tiwala ng komunidad. Nakakita ako ng isang mag-asawang nagtitinda ng pagkain na napipilitang magsara dahil wala nang bumibili ding magkita noon. Nakita ko rin si Bernadette na muling nagbukas ng maliit niyang stall sa ilalim ng pagmamatsyag ng kapitan. Ipinaabot ng ilang customer ang mga kamay nila para muling bumalik ang biyaya ng araw-araw. Personal para sa akin, nag-iwan ito ng pangmatagalang marka. May bahagi sa akin na natakot na na-overplay ko ang aking papel bilang vlogger, na ginamit ko din ang mga elemento ng drama para makakuha ng atensyon. May mga pagkakataon na tinanong ko ang sarili, gaano kalayo ang dapat kong puntahan para ipakita ang katotohanan? Nakuha ko ang access sa footage at testimonies na hindi palaging kumpleto. At kahit na hanggat sinubukan kong maging patas, may mga pagkakataon na ang mga comment na aking naipublish ay naging kasangkapan sa panlalait. Nalaman ko ang bigat ng responsibilidad sa pag-uulat. Hindi lamang ito paghahanap ng views, kundi paghahanap ng katotohanan ng may malasakit. Hindi mawawala sa isip ko ang mga gabi ng stakeout. Ang liwanag ng monitor na bumabalot sa mukha namin, ang maliliit na balahibo sa likod ng leeg kapag tumigil ang hangin, at ang amoy ng mantika na nanatili sa aking damit sa loob ng maraming araw. Mayroong isang maliit na sandali nang matapos ang investigasyon kung saan naglakad ako palabas ng mall at tumigil sa gilid ng parking lot. Nakapiring ang buwan at ilan lang ang naglalakad. Inunat ko ang aking kamay at sinubukan kong damhin ang gabing iyon. Mapanganib, marupok at puno ng posibilidad. Naalala ko ang sinabi ni Lola Inday na ang takot ay mabilis kumalat at mas mahirap alisin kaysa sa usok. Hindi ko gustong sirain ang sinuman, ngunit ayaw ko ring payagan ang takot na maghari ng walang paliwanag. Kung may aral man na lumabas sa kwentong ito ay hindi isang simpleng hatol sa sinuman. Ito ay paalala na ang mga kwento, lalo na ang mga naglalaman ng takot at paniniwala, ay may kapangyarihang magwasak ng buhay. Ang sinasabing manunugis sa kwento ay nagkaroon ng mukha, pangalan at livelihood. Anuman ang dahilan kung bakit may mga palabas, may taong nasaktan. Anuman ang motibo ng mga naglulusong ng scare tactics, may mga taong nawalan ng tiwala sa bawat isa. At higit sa lahat, ang korte ng publiko ay mabilis mahukom, ngunit madalas kulang sa ebidensya. Sa pagtatapos, may dalang hamon ang kwentong ito sa atin bilang komunidad. Mag-report ng ebidensya ng maingat. Huwag agad maniwala sa viral, huwag din agad magparatang ng walang malinaw na ebidensya. Kung may alam kayong detalye o footage na makakatulong sa pag-clarify ng pangyayari, i-email ang inyong ebidensya ng maingat sa aming team. Mag-subscribe din para sa mga susunod na update. Kung may naramdaman kayo, i-comment ng dalawang pangungusap kung ano ang una ninyong nadama nang marinig ang kwento. Takot ba, pagkadismaya, pag-asa? Ang usapin namin ay hindi lamang pagdakila ng misteryo, kundi ang pag-aalaga sa mga buhay na naiwan sa likod ng mga kwento.
At kung may amoy ng mantika na pumapasok sa ilong ninyo sa gabi, sana hindi ito magdala ng takot lang, kundi maging tawag para alamin ang katotohanan ng matiwasay at may puso.